Tunghayan ang kakaibang karera ng mga kama sa Thailand. At pelikulang The Health, big winner sa Screen Actors Guild Awards sa Amerika. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tila ba nasa Cloud9 si Novak Djokovic matapos magwagi sa Australian Open? Tinalo ng Serbia ng Espanyol na si Rafael Nadal sa pinakamatagal na Grand Slam final sa kasaysayan na umabot ng 5 oras at 53 minuto. Ito na ang ikatlong panalo ni Djokovic sa Australian Open. And the actor goes to the cast of The Help. Big winner ang civil rights era film na The Help sa 18th Annual Screen Actors Guild Award. Tinanghal itong Outstanding Ensemble Cast o ang katumbas ng Best Picture ng SAG. Ang bidang si Viola Davis, Best Actress naman, habang Best Supporting Actress ang co-star niyang si Octavia Spencer. Best Actor naman si Jean Dujardin para sa pagganap ng isang papalaos na bituin sa The Artist. Si Mary Tyler Moore ginawaran naman ng Lifetime Achievement Award. Bago ang award ceremony, nagpatalbugan muna sa red carpet ang mga bituin. Stunning in black sina Angelina Jolie at Glenn Close. Red on red carpet naman si Michelle Williams, habang lumutang sa kanyang green and Sam si Emily Blunt. Kitang-kita naman ang kaseksihan ni Sofia Vergara sa kanyang burgundy gown. Kamang ginawang Batmobile, meron ding mga bathtub at animoy bangka. Ilan lang sa humataw sa 4th International Bed Race sa Pattaya, Thailand. Simple lang ang mechanics. Itulak ng 1.5 kilometro ang ginayakang kama patungo sa finish line. Pero may pakonsuelo rin sa kamang pinakamagandang disenyo. Ang karera talaga namang dinayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa. Para sa saksi, Steve Dailisa nagulat. Samantala, wagi ang mga personalidad at programa ng GMA Network sa Gandingan 2012 Awards ng UP Los Baños. Best Magazine Program ang kapuso mo, Jessica Soho. Ang host nitong si GMA Network Vice President for News Programs na si Jessica Soho, ang Best Magazine Program host. Hall of Famer na po si Jessica dahil sa 5 taong walang patid na pagkapanalo. Noong nakaraang taon, Hall of Famer na rin ang Eyewitness bilang Best Documentary Program at si Howie Severino bilang Best Documentarist. Tinanggap naman ang 24 oras. Ang Best News Program Award, ginawad sa Reporter's Notebook ang Best Investigative Program Award, habang wagi muli ang host itong si Giga Manicad bilang Best Investigative Program Host. Tinanghal din muli ang programang Wish Ko Lang ng aking partner bilang Best Public Service Program. Best AM Station naman po ang Super Radio DZBB. Tumanggap din ng special citation ng GMA News TV bilang Highly Commended TV Station. Ako lang ang tumanggap nito, pero ang karangalan talaga ay para sa lahat ng pinagkakautangan ko ng loob sa industriyang ito, sa aking career, at kasama dyan lahat ng mga nagturo sa akin, ang lahat ng aking nalalaman, at para matulungan din ako kung saan man ako nakarating ngayon. Maraming salamat po. And this is also for the viewers, Dano, dahil kung wala sila, wala ang kanilang suporta, wala tayo rito. Magsisilbi siyang push factor, inspiration, para mas lalong mapabuti yung trabaho namin. Sa ikawalong araw na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, binusisi ng prosekusyon ang umano'y pagbibigay ng diskwento sa punong maestrado sa kanyang pagbili ng kondo sa Di Bellagio. Inungkat din ang McKinley property na nakapangalan sa anak ni Corona na si Charina. Pero sa mahigit 20 resibo, lumalabas na ang mag-asawang Corona raw ang buyer. Saksi si Sherry Antores. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? Sa kanyang pagsalang sa witness stand, isinumite ni Mega World Corporation Director for Finance Giovanni Nang ang deed of absolute sale ng 203 square meter property sa McKinley Hills sa Taguig na nagkakahalaga ng 6,196,575 pesos. Nakapangalan ng ari-arian sa anak ni Chief Justice Renato Corona na si Charina. Pero sa direct examination ng prosekusyon, lumabas sa buyer's information sheet, gayon din sa 27 official receipt na ang buyer ay sina Renato at Cristina Corona. OR 268780, who made the payment? Corona, Renato C. and Cristina R. OR 268856, who made the payment? Corona, Renato C. and Cristina R. Lastly, OR number 268663. Corona, Renato. In all of these 27 official receipts, does the name Maria Charina Corona appear? No, sir. Thank you.
Your Honor, again, may I manifest that this particular property was not disclosed in any of the SALNs of Respondent Corona. Sabi ng prosekusyon, hindi umano idineklara ng tama ng punong maestrado ang McKinley property sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa lagdaman na depensa, patunay raw ang inisyong Special Power of Attorney o SPA ni Maria Charina na sa kanya nga ang pag-aaring ibinibintang ng prosekusyon na hindi raw idineklara ng kanyang ama. Ito rin daw ang rason kung bakit tumatayong attorney in fact o ahente ni Charina ang kanyang ama. Maria Charina Corona of legal age, Filipino citizen and permanent resident of United States, hereby appoint and constitute my parents, Renato C. Corona and or Maria Cristina R. Corona, to be my true and lawful attorneys. Sabi pa ni Nang, may mga transaksyon daw sila kung saan ang nilalagay na pangalan sa resibo ay ang bumibili ng property o ang kinatawan nito. Sunod na itinanong kay Nang ang 14.5 million peso penthouse unit na binili raw ng mag-asawang Corona sa Dabeladio. Sabi ni Nang, hindi raw niya alam ang selling price ng ganoong klaseng condo unit noong 2008. Pero sa kanyang pagtatanong daw sa marketing department ng kanilang kumpanya, naglalaro raw sa 78,000 hanggang 80,000 pesos ang presyo ng kada square meter na lupa sa Beladio. Sa mga buyer na mabilis magbayad, normal na raw sa kanila magbigay ng 15 hanggang 20% discount sa mga short-term payment o mabilis ang pagbabayad, sabi ni Nang. Pero bukod sa 15%, may dagdag pa raw na diskwento kung may nakitang depekto ang buyer sa unit. Nangyari din daw ang bentahan noong panahon ng financial crisis kaya merong discount. What is the importance of all of this? To be candid, Your Honor, we were informed by the witness that Chief Justice Renato Corona received a 40% discount from Mega World Corporation, equivalent to about 10 million pesos. Para mas malinawan, ipinasabina ng impeachment court ang Senior Vice President for Marketing ng Mega World Corporation na siyang mas may alam daw sa presyuhan ng mga units sa Dabeladio. Humarap din sa proceedings si Attorney Constante Caluya Jr., Register of Deeds ng Makati City. Dito isinumiti niya ang Condominium Certificate of Title o CCT na mag-asawang Cristina at Renato Corona sa The Column sa Makati na nasa mahigit 3.5 million pesos. Ikatlong testigo naman ng prosekusyon si Aniceto Bisnar Jr., Vice President ng Ayala Land. Batay sa deed of sale, nasa 9.15 million pesos ang halaga ng condo unit sa Spanish Bay Tower sa Bonifacio Ridge, Taguig City, na binili noong 2005 at nakapangalan kay Cristina Corona. The unit was acquired in an almost cash basis with the buyer issuing checks for payment. How can you be sure that it was paid in full, sir? We have the deed of absolute sale, Your Honor, and the CCT transferred to the owner. We will not transfer the CCT unless the owner has fully paid. Sa cross-examination sa kanya ng depensa, lumabas sa walang kopya si Bisnar ng Notice of Acceptance o pruebang tinanggap ni Mrs. Corona ang kondo. Pero sagot ni Bisnar, usually, Your Honor, the buyer accepts the unit before we even give the title to them. Humigit kumulang 100 testigo ang balak paharapin ng prosekusyon habang hanggang 30 testigo naman ang sa depensa. Kaya naman panghihimok ng impeachment court, pwede naman magkasunduan yung magkabilang panig kung ano yung mga pwede nilang pag-usapan at pagkasunduan na hindi na kailangan lilitisin pa. Madali kasing hindi na mag-present ng witness kaya minarapat namin na ikumpletuhin na yung listahan ng mga testigo at saksi. Kasi later on, mahirap na yung hihingi ka pa ng dispensa sa korte para sa permiso na magte-testify ng additional witnesses. But not to delay, to the extent that we can even stipulate on certain documents that they want to be marked, we will stipulate so we can shorten the proceedings. Samantala, bukas nakatakdang dinggin ng Supreme Court en banc ang mga petisyong humihingi ng temporary restraining order laban sa impeachment trial. Kanina nakunan si Chief Justice Corona sa flag raising ceremony kung saan nagsuot ng kulay pula ang ilang empleyado ng Korte Suprema bilang pagsuporta sa kanya. Ako si Sherry Ann Torres, ang iyong saksi. Isa sa mga napapansin ng mga manunod ng impeachment trial ang pinamamalas na husay ni Senate President Juan Ponce Enrile at Lead Defense Counsel Serapin Cuevas. Sa kanilang edad na mahigit 80, paano kaya nila napapanatili ang talas ng kanilang pag-iisip? Saksi si Jam Sisante. 87 taong gulang na ang presiding officer ng impeachment court na si Juan Ponce Enrile. Habang 83 taon naman ang lead defense counsel at dating Supreme Court Associate Justice si Serapin Cuevas. Pero kahanga-hanga pa rin ang ipinamamalas nilang talas sa paglilitis. I am not going to dictate on you, but
I think we cannot spend more time than is reasonably required in this case. When you were receiving payments from the Coronas, you mentioned that the payment was made by Renato Corona, were you aware or not of that power of attorney? Pero may mga pagkakataon ding ayon nga sa biro ni Cuevas ay nahahalata na rin ang kanilang edad. May we ask that the witness speak louder, Your Honor. Yeah, We have a hard time please, I'm also having a hard time deciphering his statement, Your Honor. Kindly articulate your vowels and your consonants. Pati nga sa sariling tanong sa cross-examination, nalimutan ni Cuevas kaya pinakuha pa ang notes ng court stenographer. Kindly listen because I'm already old. I cannot remember my question. Sa iba, ulianin na itong 83. Pero ang edad at karanasan, tingin ng marami ay siya rin daw ang alas ni Cuevas na naging profesor pa nga ng ilang House prosecutor. Tila eksperto na rin si Senate President Juan Ponce Enrile na kilala na mula noong rehimeng Marcos. Pero ayon sa kanya, nag-aaral pa rin siya para sa impeachment trial. Nagre-research ako at kung hindi ko makayanan na yung research load, pinare-research ko sa mga ibang abogado. At para di tumaas ang blood pressure, I recite poems silently. Or prayer. mayamang karanasan din ang baon ng kaedad nilang si Senador Joker Arroyo na nagsilbing lead prosecutor noong impeachment trial ng dating Pangulong Joseph Estrada. Pero tulad ni Enrile, naghahanda pa rin daw siya sa edad na 85 taong gulang. If you have had enough experience, that's not knowledge. But still, you have to prepare. Even us, we are preparing for this. So we read before the trial itself. Ako si Jamsi Sante, ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Eyewitness at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.